Nako po, breaking news. Nagkagulo po sa Senado. Talagang muntik taobin ni Marcoleta sa sobrang gigil. Dahil po meron na namang nabisto na kalokohan ng mga korap. Kaya si Cayetano nagulat din. Muntik iba to yung yung lamesa sa sobrang lakas ng galit eh. So ngayon mga kababayan, si Vince Dizon ng DPWH nakakaloko, sabi ni Cayetano at ni Marcoleta. Si Tito Soto naman at Lacson na tulala. Walang masabi mga tamimi. Naloko na. Pinag-aaralan nyo pa lang ang project, pero nabibid na. Hala, anong kalokohan ito? Ito ba ang legasiya ng admin? Sobrang galit ni Marcoleta at ni Cayetano Dati kay PRRD, build. Pero dito, build better more. Nakaw more forever. Hala ka, mga kababayan. Ito kasi yung nasa comment. Ito yung mga sinasabi ng mga galit na nagre-react na kababayan natin na sawang-sawa na sa pangbubudol. Sawang-sawa na kami. Nasaan ang mga project? Puro ghost project. Panoorin po natin bago natin i-play yung full video. Nako, Marcoleta, galit na galit. Yun yung sabi ng komento. Hindi pa natin napapanood Nagbabasa lang kasi tayo ng komento So ito na po ang malupit na banat ni Cayetano. May I ask the dear Secretary, Sir, ano mas maganda dyan transportation mode sa buong Laguna Lake? Mas maganda ba dyan ang highway na 6 lanes or 8 lanes? O mas maganda ba dyan train ang ilagay natin? Medyo sabi ni Vince, kailangan niya raw pag-aralan pa at okay. upuan. Bakit nyo binibid na yung project? Yun lang. Pangako kayo ng pangako tapos i-out nyo kami, di ba? Senador ako, hindi ako congressman. So kahit Muntinlupa yan, may pakialam ako. Ang Laguna Lake, halos walang nagsasalita dyan. Ako nagsasalita dyan. First privilege speech ko yan. O, kita nyo mga kababayan. Pinag-aaralan pa lang yung project, aba binibid na ng mga buhaya. Alam nyo mga kababayan, sa totoo lang, may something dito kay Vince Dizon. Ang dakilang alalay. Naku po mga kababayan ko, magugulat kayo at manggigigil kayo. Ito po yung buong video. Paano po sinuplak ni Marcoleta at ni Cayetano ang mga sindikatong ito. Nakakagigil mga kababayan. Yun yung sinasabi ni Ferdinand Opla ng Bukana Bridge, ilalim ng tulay ng Davao. Grabe kayo. Build better, nakaw more, legasiya, project ni PRRD, agawin nyo. Pang-apat na project ni BBM, Bukana Bridge. Kakaupo pa lang, Davao agad ang uunahin na gagawan ng project. Saan ang doon? Logic doon. Galit na galit mga Davaoenyo. Ito po yung ito po yung tinatawag na video, full video po mga kababayan. Naku, nanggigil si Cayetano at Marcoleta. Ito po. Isa, kung hindi man pinakamabilis, pinakamataas, pinakamagaling, but isa sa driver ng economy is infrastructure. Correct, tama po. Yan ang, I think it's about 20% of our economy. Okay, yeah. But instead of having the same budget, we are decreasing the budget of DPWH. That's why isa sa mga recommendations ni Senator JV was to move it also in the same infrastructure projects or at least dun sa mga agencies na gumagawa ng infrastructure. Yes, but that's you, me, and Senator JV speaking. I want to know the administrations. I mean, I understand people's clamor, but I think the people's clamor is for quality infrastructure, not less infrastructure. Wag mo nang flood control. I mean, tanggalin nating flood control, 'di ba? Let's talk about that later, 'di ba? So, kasi hindi pa ata in public, I told some people, guys, you either trust Vince Dizon or you don't. What do I mean by that?
he's running the department, following the orders, trying to clean it up, babawasan natin ang budget. Pero titirhan din natin ng 550, 600 billion. So if you trust him with 600 billion, what's the difference with trusting him with 900 billion? Diba? So for me, logic muna. Do you trust him? I'll ask him the same thing. If he says he wants lower funds, don't you trust yourself? When you have the perfect Hindi response in your naman head, ito, but your ano? fingers just can't. Grabe mga corrupt na mga ito. Pinag-aaralan pa lang, binibid na agad. Saan ang hostisya doon? Grabe, unahan sila para makakuha ng kickback. Kakahiya ang mga ito, mga kababayan. Ngayon lang nangyari sa history. Grabe, sindikato talaga, planado. Talagang yung organizational chart nila talagang hindi na makaligtas po dahil nabubulgar talaga ang kanilang masasamang gawain. Isipin nyo, pinagnanakawan ng bansang Pilipinas. Binabayad nating tax, binubulsa lang. Kunwari, build. Better more. Better nako more pala. Nako po. Mr. Chairman, may I ask some questions? We'll be more than happy to receive questions, Senator Alan. I think hindi pa naman nagsasawa si Sec Sige, Vince Kelly. hearing me narrate Jeremiah 29:11, which states that, Isa rin. "For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." No? And madalas ko sabihin, Mr. Chairman, and I know your mother's a pastora and a avid reader of Bible commentaries. Yung isa kong meditation kasi dyan, di ba? 2 points lang. One, kung may plano ang Diyos, may plano ang demonyo. So kung plano ng Diyos, substandard, infrastructure, corruption, ghost, poverty, ang plano ni Lord is hope, prosperity, giving us a future, di ba? So wala pong nagplaplano na walang vision. So my first question to Sec Vince is, what is the vision, his vision, the administration's vision for 2026? And this will probably be a Marcos administration 2.0 vision. Kasi nga, in 2022, for the 2023 budget, ang sinabi lang vision nila is BBM, build better more. Tama ba? Better ba yung B, no? Kasi from build to build better more. But before that, indulge me lang for 70 seconds. I want to show you a video of my questions in 2022 and correct lang ng konti na sinabing si President Marcos daw ang unang nagbulgar sa flood control. To be fair, Senator Joel, myself, sino pa ba? A number of senators napansin na ng 22-23. To be fair naman kay Senator Lacson, binulgar niya yung ghost. Na yun ang hindi namin alam, hindi natin alam. So to be fair to the President naman, malakas boses niya siya Pangulo. And he used the right forum. And it did push one domino that led to a domino effect that we're dealing with now. You, Mr. Secretary, are dealing with the ICI, the Ombudsman, the country is dealing with it, di ba? So just to put things into perspective, can you show this 1 minute and 10-second video, no? So just take a look at the asset preservation. The point I'm going to make is that parang sa maintenance na pupunta yung 23 budget at saka yung trend imbis na to build new networks and to build an infrastructure program, parang sa flood control at saka sa maintenance, no? So kung makikita mo 2019, 2020, 2021, kalahati lang ang asset preservation sa network development program. Pero pagdating ng 2022, pumantay na. Ganun din ang flood control, no? From 90 billion, it's now 166 billion, no? Ayan nga mga kababayan. Lagi nga binibida na si BBM daw ang nagpasimuno
nagbulgar ng flood control. Ano ba bang mahihita mo kay Auntie Claire? Yung Bukana Bridge nga na project ni PRRD, yung kawawang magaling na presidente na nakulong doon sa ICC, inagawa ng project. Isipin mo, iba nagluto, iba yung kumain. 'Di ba? O ano pang masasabi mo dito? Si Marcoleta ang nagpasimuno ng pag-iimbestiga. Sila puro chismis lang, puro ano lang. 'Di ba? O tignan nyo si Cayetano nang nagsabi. Hindi si BBM ang nagpasimuno diyan. Kami, nila Marcoleta, nila Joel Villanueva. Hindi si BBM ang nagsabi niyan. Kami. 2022 pa lang. Diyos ko Lord. Tuloy natin. Ang local program tinanggal noong 2022 and it was replaced, it was included na sa convergence and meron bago silang item locally funded projects, no? So next slide. So my question is this really a build better more or is it a build flood control and maintenance pa more? So just take a look at the asset preservation. So umulit na yan. So first of all, I was telling my staff, munti ko nasuotin ulit yung barong na yun today. Buti lang, hindi ko nasuot ulit. As you would see, di ba? The plan has to follow the vision. So napakaganda na from build better, more. At that time, 160 pa lang. But from 90 to 160 flood control, I think, if I'm not mistaken, Sec Vince, di ba, when you took over, of course, maraming tinap this year. It was 300 something this year, di ba? 255 255. in this 2026. In the DPWH budget, Yes. hindi kasama dyan yung nasa, hindi yung ano, what we call this, yung pagka nagkapondo. Hindi, Unprogrammed? sa unprogram, Yes, tama diba? po. Yes. So pag sinama mo yung unprogrammed, medyo abot ng 300 ata or Yes, tama po. something. Okay. Yes, correct po. Okay, so makita mo, when we sounded the alarm, it was 160. Tapos nag-300 pa. Yeah. I mentioned this to Sec Vince when he took over when he grudgingly took over because I don't think he really wanted to accept the job, but he doesn't say no to a challenge. Hindi pa natin tititignan yung maintenance. No, so I'll go to that later. But may I ask nga, so ano ang vision ngayon? Ano ang Marcos administration midterm or Marcos administration 2.0 or under the Dizon led DPWH, no? More or less lang. I not talk about a mission, vision or a slogan, but more or less what's the vision? At least for 2026. Ang vision ng DPWH and of course the vision of the President is transparent and accountable and to continue the build better more concept. So yun po yung kanilang vision moving forward. Okay, maganda. TAB, TAB, transparent, accountable, build better more. TAB, di ba? What's your TAB? So, same as sinagot ni Sec Vince to a different question nung budget hearing natin, na parang dalawa trabaho niya. Make it transparent, accountable, take out corruption. On the other hand, to build. Kasi di ba you can have build, pero corrupt. Or you can take out corruption, pero ma-paralyze naman yung building. So it's very clear we don't intend to paralyze the infrastructure development program of the Philippines, di ba? Tama po. Okay. I won't use the word paralyzed, but that's a different story for flood control kasi tinanggal yung flood control next year. I'll go to that later. Doon muna tayo sa budget. So last year, umabot ng
1 trillion, tama ba? Ang budget ng DPWH? 1.087 trillion more or less ang budget. Tama po. But if you add the unprogrammed at galing sa ibang departments like DepEd, tapos DPWH gagawa, HPEP, Parang ano na yung utak ni Gatchalian ay napipiga, wala nang mailabas, puro ano na lang, natatameme na. Grabe talaga. parang abot ng 1.3 o 1.4 trillion Tama po. ang Yes. infra. No? Correct. Okay. So, since I became a congressman in 1998 until present, dun sa mga nagkri-criticize ng infra, parating sinasagot ng DBCC, ng DPWH, etc. Basta't lahat, pati yung mga ekonomista, na isa, kung hindi man pinakamabilis, pinakamataas, pinakamagaling, but isa sa pinaka driver ng economy is infrastructure. Correct. Tama po. Yan ang, I think it's about 20% of our economy. Okay. Yeah. But instead of having the same budget, we are decreasing the budget of DPWH. That's why isa sa mga recommendations ni Senator JV was to move it also in the same infrastructure projects, or at least dun sa mga agencies na gumagawa ng infrastructure. Yes, but that's you, me, and Senator JV speaking. I want to know the administrations. I mean, I understand people's clamor, but I think the people's clamor is for quality infrastructure, not less infrastructure. Wag mo nang flood control. I mean, tanggalin nating flood control, di ba? Let's talk about that. Dito na mapipiga itong si Gatchalian at saka si Vince Dizon. Mga kababayan, panoorin nyo. Isipin nyo, hindi pa alam yung plano. Pag-aaralan pa lang. Magkakaroon pa lang ng surveyor, gagawa pa lang ng feasibility study, aba binibid na ng mga loko-loko ng mga buhaya. Saan ka nakakita ng ganitong mga opisyal, mga kababayan? Di ba panloloko ito at pangbubudo lang ginagawa nila? Talagang high blood ka talaga eh. Tignan nyo mga kababayan na si Cayetano, aapoy sa galit dito. Ito, i-check natin. Nakamagaling, but isa sa pinaka driver ng economy is infrastructure. Correct. Tama po. Yan ang, I think it's about 20% of our economy. Okay. Yeah. But instead of having the same budget, we are decreasing the budget of DPWH. That's why isa sa mga recommendations ni Senator JV was to move it also in the same infrastructure projects, or at least dun sa mga agencies na gumagawa ng infrastructure. Yes, but that's you, me, and Senator JV speaking. I want to know the administrations. I mean, I understand people's clamor, but I think the people's clamor is for quality infrastructure, not less infrastructure. Wag mo nang flood control. I mean, tanggalin nating flood control, di ba? Let's talk about that later, di ba? So, kasi hindi pa ata in public, I told some people, guys, you either trust Vince Dizon or you don't. What do I mean by that? He's running the department, following the orders, trying to clean it up, babawasan natin ang budget. Pero titirhan din natin ng 550, 600 billion. So if you trust him with 600 billion, what's the difference with trusting him with 900 billion? Diba? So for me, logic muna. Do you trust him? I'll ask him the same thing. If he says he wants lower funds, don't you trust yourself? Say goodbye to your reading glasses, computer glasses, and even your sunglasses. Introducing the revolutionary autofocus. Ayan, nagka-utal-utal na yung dalawa, mga kababayan. Naku po, dito na papasok si Marcoleta. Yeah. So, Sabi kasi sa komento, nandyan si Marcoleta. Papasok yan. Talagang sasabog sa galit. Build better more o build nako more. Ganun yung nasa komento eh. Totoo kaya ito na papasok si Marcoleta dito? Panoorin natin.
According to the secretary, ang direction ni first mayroon pang natira sa flood control. So dahil hindi naman po nagastos lahat, mayroon pang natitira from 2025 na pupunta sa 2026. Yeah. And at the same time, si Presidente rin, he wanted to divert the amounts to education, health, and social services. Yeah. So, and agriculture. So wag mo nang health ha, wag mo na yung yung flood control. Let's go to that later, no. If we are going to reallocate the amount to something more important, then wala tayong problema doon. Diba? So for example, if you say you need 20 billion or 50 billion for computers or lahat ng estudyante ay bibigyan ng tablet, di ba? No problem ako doon. If we say it's more important. But if we're just saying, kasi, galit ang tao, kasi ang infra, ganito, etc. Kasi yung so far, sa apat na binanggit nyo, Mr. Chairman, not all but mostly narinig ko rin sa inyo. Yes, we need help. But I think 30% ba, 40% ng barangays in the Philippines walang primary health center. And all studies in the world shows that it's not hospitals but primary health centers. Okay, in the most highly urbanized areas in the country, 2 to 3 shifts na ang schools. So we need school buildings and not ordinary school buildings. In Taguig, 7 floors with elevator na and air condition ang binibuild. I think in Manila, 10 floors atas. We're exploring that also, no? And these are all basic. Wala pa tong mga high-tech laboratories, sports, etc. I know in Valenzuela ang gaganda ng inyong basketball, yung inyong mga sports centers, no? I know yung City Hall nyo maganda. But what same sa agriculture. Agriculture medyo iba ng konti kasi hindi lang infra. You did a lot of other things, but you do need a lot of farm to market roads and irrigation. And again, it has to be quality, di ba? May nakita na naman ang ilan mga senador, I think Senator Tulfo and Senator Lacson and yourself dun sa paggawa ng mga infra, no? But again, what I'm saying is that infra pa rin to. So I'm not questioning if Sec Vince is saying na there are certain areas like Bulacan dahil natanggal yung kalahati ng personnel namin. Is it Mindoro ba yung isang area na of concern? Mindoro, ganito. So wala akong problema kung sabihin mong, may problema pa kami dyan or nagpapalit kami ng tao. So we'd rather na ang magbibuild is LGUs. I have no problem with that. I'm just saying, are we in agreement that infra is a driver sa economy? And if we in 2023, 24, 25 put almost 1 trillion in DPWH, whether we put it in a different department o hindi, let me have a sub question. Is it true that sa fourth quarter netong 2025 we're expecting only a 3% growth? Hindi naman. Based doon sa discussion natin during the general principles, ang target kasi is 5.5 to 6.5, but we're not gonna hit 5.5. So maybe for the year. But ang balita ko, baka 3.5 lang daw sa fourth quarter. Hindi naman masama daw ang tama. Sabi ni Secretary Vince, hindi naman. But full year, they were expecting between 5 to 5.5. No, ililink ko lang yon. Kasi nga, government spending and then spending from spending, or the velocity of the peso kung malaki talaga sa infrastructure. Kasi what's the rule of thumb sa project na walang corruption? 10% ba yung kita ng reasonable, contractor? I think reasonable will be 10 to 12%. No, it's by law di ba? Yeah. It's by 10 to 15. Oh, it's 8 to 10 by department order. Yeah. DPWH. So, sabihin mo ng totoo yun, 8 to 10, then may VAT yan di ba? May VAT. Oh, may VAT Yes, kayo. may VAT. So, sabihin mo ng taxes is 10 to 15%. So, that's already 25%. Then, rule of thumb, labor is 30 ba? Ilan percent ang labor? Just rule of thumb, of course, for different projects. 30% of materials. 30% of materials ang labor. Ang labor. Yes. And usually ang project, how much yung materials?
Lahat yun. I guess lahat. I thought 30% is usually labor and then 30-40% is About 40%. materials is 40. So if labor is 30% of materials, 12% lang. Akala ko 30% ang materials. 40% materials, 30% labor. Kasi labor intensive pa ang Pilipinas eh. Hit me with the fizz and none of the fuss. Make my world bright and Ayan mga kababayan, kasi itong DPWH ay nangihingi na naman ng budget ito. So pinipiga na talaga ang budget ng DPWH. Kasi nga baka na naman mabudol na naman ng mga Pilipino na nakawin na naman. Sasabihin nila may project, hindi pa alam yung project, binibid na. Naku po mga kababayan, grabe. Panloloko talaga itong ginagawa nila. Okay. Anyway, I'm not going to debate on that. Ito lang point ko. Assuming 20-30% materials, kikita ang hardware at importers at of course kung local. Assuming 30% ang labor or 20%, kikita lahat yan. Gagastos lahat yan. Kung maganda project. Di ba? That's why nga, it's a multiplier. And to areas na meron pang NPA or other rebel groups, sabi nga nila, di ba, books and roads rather than bullets, di ba? So the more that you have roads, the more na progress, papasok na rin dyan tubig, kuryente, internet, etc. No? So just to emphasize that it's not apples to apples if I say, in the same manner na pag health and education, di ba? Kasi maganda nga kalye mo, educated ka nga, 20 anyos ka pa lang, you already feel like 60. Or the issue I keep bringing up, yung stunting, di ba? Yung pagkabansot. 30% of our people, sadly, are in danger of stunting. Di ba? And like, is barn ba one of the pinaka-challenge pagdating sa infrastructure? Even before the Marawi rehab. I would assume, no? Yes. I would assume, di ba? Yes. Malaki land area, tapos... Correct. Yeah, so katulad doon, sila ang highest din sa stunting, 33%. Yeah. So may relationship din yung economic development, di ba? Oh. Yeah. And then of course, mas may insurgency, mas delikado, mas hindi nakakapasok din yung mga contractors to build or for example walang gusto mag-aral doon so walang school kung may gulo, no? So I'm just emphasizing that the job of the DPWH is much more than building highways, schools, covered courts, to digress lang ng konti. Are you going to digress but on the labor? Is the secretary planning to keep the IAW? Yes po. That the answer is on the affirmative. Okay. That's 3%. 3%, tama po ba? 3.5. Okay. 3.5. So, hindi po biro to kasi if you have a budget of 500 billion, 3.5% is 15? More or less 15.5. 16 billion, no? So, in 20... So yan mga kababayan, nako po. So ito na yung kanina. Yung usapan po ito. Panoorin po natin paano po nabuljak ang mga ito. Ito po. Panoorin po natin ito. I asked the dear secretary, Sir, ano mas maganda dyan transportation mode sa buong Laguna Lake? Mas maganda ba dyan ang highway na 6 lanes or 8 lanes? O mas maganda ba dyan train ang ilagay natin? Medyo sabi ni Vince, kailangan niya raw pag-aralan pa at Okay. upuan. Bakit nyo binibid na yung project? Pangako kayo ng pangako tapos i-out nyo kami, di ba? Senador ako, hindi ako congressman. So kahit Muntinlupa yan, may pakialam ako. Ang Laguna Lake, halos walang nagsasalita dyan. Ako nagsasalita dyan. First privilege speech ko yan. O nakita nyo mga kababayan. Ganyan po sila ka-budol.
Dabudol, nakaw more. Hindi pa alam yung project, binibid na agad. Ang gagaling nyo. Ang tindi mo, Vince Dizon. Buti na lang mayroong Marcoleta na Cayetano sa Senado. Tignan nyo sila, Tito Soto, Ping Lacson. Kaya ba nila yan? Binibring out ba nila yung mga ganyan? Wala po, mga kababayan. Kasi nga, nasa listahan din sila ni Saldico. Ano sabi ng mga komento dito? Check nyo po, mga kababayan. Ito po yung comment. Ito, halata naman, buhaya. Naku po, mga kababayan ko. Galit na galit yung mga tao dito. Check nyo po ha. Ito, babasahin natin. Naku po, yari. Galit na galit yung mga tao dito. Anong sinasabi ng mga tao? Ito po yung mga sinasabi. Naku po, yari si ano dito. Na ano sila dito? Ito, yung comment. Halata naman, buhaya si Dizon, corruption master si Gatchalian and ang DPWH. Pero opuri, binibid na pero pinag-aaralan pa, mukhang alam na. Buti na silip ni Senator Cayetano, yari naman sana ang budget. Ghost project na naman sana yan. Naku po, di naman nakakapagtaka yan. Ano bang asahan ninyo sa mga appointed by the Bangag admin? Ay matik mangawat ng kwarta, uy. Tindi, no, mga kababayan, no? Tindi na mga ito. Ganyan dapat, Cayetano, booking na naman sila sa gusto nila. Salamat, Sir Alan Cayetano. Sir, good job. Pinag-aralan pa lang ang budget, may bidding na. Ano yon? Budol? Paldo-padod. Mga korap bid na pero pinag-aaralan pa, halatang korap. Si Gatchalian yung mastermind dyan. Kaya walang imik, magkano kaya porsyento niya? Huli mga magnanakaw, ayaw talaga tigilan ang pondo ng gobyerno. Binabago na lang nila modus, lulupit nyo pa. Lulupit nyo, Chong. Kailan nyo talaga maging matalas mga Senador Ghost Project na naman? Kawawa sa inyo, sana gunawin na lang ni Lord ng Pilipinas. Sana lang po mayroon pa ring maging tuwid sa gobyerno. Keep up po, Sir Alan. Kahit yung pangako mong 10K okay lang, basta hindi ka naman korap. O tignan nyo. Go Mr. Senator, aming lungsod ng Taguig. Ano kayo ngayon? Napaghahalata na may balak na naman kayo, di ba? O tignan nyo, nakakaiyak po ito. Balak na naman nilang gawing Ghost Project ang 2026 na budget. Buti, nandyan si Marcoleta at Cayetano, mga kababayan, na sinisilip lahat ng mga butas na binabago nila yung sistema nila para hindi sila mahuli, nahuling-huli. Hindi pa alam yung project, wala pa pero nakabid na. Diyos ko Lord, ulitin natin, paano sila mapiga dito? I asked the dear secretary, Sir, ano mas maganda dyan transportation mode sa buong Laguna Lake? Mas maganda ba dyan ang highway na 6 lanes or 8 lanes? O mas maganda ba dyan train ang ilagay natin? Medyo sabi ni Vince, kailangan niya raw pag-aralan pa at Okay. upuan. Bakit nyo binibid na yung project? Pangako kayo ng pangako tapos i-out nyo kami, di ba? Senador ako, hindi ako congressman. So kahit Muntinlupa yan, may pakialam ako. Ang Laguna Lake, halos walang nagsasalita dyan. Ako nagsasalita dyan. First privilege speech ko yan. O, kita nyo, mga kababayan, kayo na humusga dito ha. Hindi lang pinakita si Marcoleta Naku po mga kababayan, meron na naman silang ginagawang kalokohan. Build, nakaw pa more. Build, better more. More, nakaw. Ako, mga kababayan ko. Pangbubudol talagang ginagawa ng mga ito. Ito, mga appointed ni BBM, wala din kwenta Itong Vince Dizon na ito, bistado ni Marcoleta at ni Cayetano. Kahit ito, bigo sa 10K, at least hindi ito corrupt, si Cayetano. Na-interview ko ito ng personal si Cayetano. Siningil ko ito. Mga kababayan, nasaan po yung 10K?
ayaw naman daw ipasa kasi ng mga mambabatas. Ayaw nila ipasa. Hanggang ngayon pinag-aaralan. Pero yung trilyon na ninakaw, o nasaan? Ghost project lang. Di ba mga kababayan ko? Kayo na umusga. Isang like, isang share po at isang subscribe. Salamat po. Anyway po mga kababayan, si Senador Marcoleta ay top 3 performing senator of the century. Mga kababayan, top 3. Pinakamalupit na senador na top performer. Isipin nyo, kabago-bago pero top 3. Siya yung nasa top 1. Mga kababayan ko. Okay po? Salamat ng marami. Ako si The Wonders Philippines. I-like nyo, share nyo po ito. At i-comment nyo kung saang location po kayo at kokomentan ko po kayo isa-isa. Salamat po.